Ate CJ. Ako po si Ate Candy. Ako po si Kuya Mark. My name is Ram. And welcome to TGIF! Yan. So, bago po ang lahat, syempre hingi po muna tayo ng gabay sa ating Panginoon. So, tayo po ay umuko at tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa opportunity na ito para po kami patuloy na lumago, Lord God, spiritually at patuloy na humingi po ng guidance sa inyo, Lord God. Nawa, Panginoon, as we come to you, in prayer, Panginoon, and in devotion, Lord God, sa inyo pong salita, patuloy niyo po kami samahan, Lord, and our prayer, Panginoon, is that may you continue to reveal yourselves to me, Panginoon, and to us, Lord God, and patuloy niyo pong gamitin yung salita ni Panginoon para maging gabay po namin, Lord God, dito sa mundo ito. Maraming salamat po muli, Panginoon, in Jesus' name, Amen and Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Sa oras na to, tayo po ay magpuri at umawit sa ating Panginoon.
Magandang araw po sa ating lahat. Tunay nga na samahan niyo po kaming umawit sa Panginoon at tunay nga sa bawat salitang ating sasambitin ay patuloy nating siyang purihan. Balik natin ang kadakilaan sa kanyang pangalan. You stood before creation, eternity in your hand. You spoke the earth into motion, so now to stand.
po sa ating TGIF na kung saan tayo po ay magtatawanan, magtatanungan at magtatalakayan ng mga latest news and issues ng mga kabataan. So ngayon, hindi issue yung hindi issue yung ating pag-uusapan. Pero we just want to encourage each and everyone. So hindi lang to pang kabataan, kasi alam ko marami sa mga nanonood sa atin ay mga matatanda, mga parents natin, di ba? So hindi lang siya para sa kabataan. So our topic sa araw na ito ay don't lose heart. Ito mawala ng puso. Huwag daw mawala ng puso. Pwede, no? Mawala ng puso na yung parang malasakit sa kapwa. Mga ganyan, di ba? Pero yun ba talaga yung ibig sabihin nito? So, makikita natin yung text natin sa 2 Corinthians 4:16. So, maaari bang basahin ni Kuya Ram? Yan. Kuya Ram, basahin. Yan, sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Wow. Yan. Sabi rito, no? Outwardly we are wasting away, inwardly we are renewed. Ano ba kaya yung ibig sabihin nung sinasabi rito sa scripture natin? So, para mabigyan natin kulay, ipagpalagay natin sa ganitong senaryo. Dito po sa ating pag-uusapan, yung author, by the way, ito hindi to ang tawag doon, sponsored. No? Wow. Pero yung aming ginagamit na Material. app, no, is yung Our Daily Bread. And then po, everyday kami nagbabase ng aming devotions every prayer time. Araw-araw po. So, if you would like na gamitin din, siyempre, mas maigi po yan para po sa ating group. So, let's start. So, yung author po, sabi po niya rito, hindi niya daw ma-remember yung time na sobrang healthy ng kanyang mama. No, yung nanay niya. Ang name ng nanay niya is si Dorothy. So, si Dorothy, for many years, yung kanyang nanay ay nagsasuffer po sa diabetes. So, alam natin yun, no, sa diabetes. Yung pag-diabetic ng tao, di ba, sa dugo yun? Sa Sugar, sugar niya. sugar. No? Minsan, yun ba yung napuputulan? Oo, ng na-amputate. certain Severe na yan, part pre. ng, Pag ng naapektuhan. katawan, pag sobrang naapektuhan na doon. So, sabihin natin yung sitwasyon ni Ma'am Dorothy is ganun na talaga. So, meron na siyang complications sa kanyang katawan, na-damage na yung kanyang kidney, and nag-undergo siya sa mga dialysis. And syempre, kapag ganun, mahina na yung katawan ng isang tao, di ba, minsan bedridden, madalas naka-wheelchair. So, sa sitwasyon ni Dorothy ay naka-wheelchair siya. And dumating sa point na yung kanyang mga buto, no, ay unti-unti ay humihina. Pero sa kabila nun, no, sa kabila ng mahina na yung katawan niya, hindi na siya pwedeng maaaring magtrabaho pa, di ba? Makagawa ng mga simpleng bagay, ay hindi siya sumuko. Saan? Diba? Hindi niya sinuko yung kanyang life with Christ. Diba? But as her body failed her, no, Mom's prayer life, si Dorothy, grew more vigorous. Yan. She spent hours praying for others to know and experience the love of God. No? Kung may isip niyo si Dorothy, imbis na pag-pray niya yung sarili niya, meron siyang time na ipag-pray din yung iba. So, nakakamangha yung pag-ibig niya talaga. And makikita mo yun sa buhay ng tao kasi we are follower of Christ. Kapag follower tayo ni Christ, di ba, iniisip din natin yung mga tao sa paligid natin. So, ganun yung buhay ni
Dorothy. And she spent a lot of time praying, nagbabasa siya ng scripture, no? And before daw na mawala yung eyesight din ni Dorothy, nakapagsulat pa siya ng letter doon sa kanyang sister. Kaya naging mahalaga yung verse na to, yung 2 Corinthians 4:16. So yun din yung parang encouragement ni Dorothy doon sa kanyang sister. Sabi ron, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. So, nagkaroon na tayo ng picture, no? Parang ganun yung kalagayan ni Dorothy. Yung kanyang physical na katawan ay nag-fail na, di ba? Pero yung kanyang spirit ay nag-grow each and every day na nabubuhay siya. So, napakaganda. And Apostle Paul knew how it is easy na magkaroon ng loose heart, no? Or ma-discourage. Kayo ba? Naranasan nyo naman siguro na ma-discourage, di ba? And alam ko, sa mga nanonood din, may mga instances na talagang nalulose or nawawala yung hindi naman nawawala. Parang nadi-discourage na lang. So, in 2 Corinthians 11, he describes his life one of danger, pain, and deprivation. Ito po yung sabi ni Apostle Paul. Yet, he viewed those troubles as temporary lamang. Kaya nga sinabi, di ba, pinagdadaanan yung tao. So, sa madaling salita, dadaanan lang natin yung mga problema natin. And alam natin, darating yung point sa buhay natin na makakaalis tayo doon sa situation. And he encouraged us to think not only about what we see, but also about what we can see, that which is eternal. So, ang tao, parang to see is to believe. Ganun tayo nabuhay noon. Maniniwala tayo sa isang bagay kapag nakita natin mismo. And, syempre, when it comes sa problems, kapag malaki yung problema, sometimes, nabablock tayo noon. And hindi natin nakikita yung plano ng Lord sa atin, yung bigger picture, no, na gustong makita ng Lord sa atin. So, parang ganito lang yan, di ba? Kaya tayo nagsasalamin, yan, yung mga salamin. Di ba? Ikaw lang wala ngayon ah. Ako wala ako salamin. Oo nga, no? Wala ako salamin. Wala ka, pre. Wala, di ba? Naman, kasi Ikaw lang wala baka salamin. mahirap ang malabo ang mata. Mahirap talaga. So, Ako na ang umaarte lang. lens, di ba? For us na makakita, no, ginagamitan ng lens yung mata, di ba? Para mas makita natin yung malinaw yung paligid natin. So, si Jesus Christ, sa spiritual life natin, para siyang lens. Diba? So, kung wala si Jesus Christ, malabo. Hindi natin makikita yung bigger picture ng buhay natin. Kung walang lens, walang Jesus Christ, nakafocus lang tayo dun sa problem, sabihin natin. Or yung mga bagay sa paligid natin, sobrang labo. Sa trabaho, sa school, mga ari, hindi natin nakikita yung pag may pinagdaanan tayo, hindi tayo nagkakaroon ng hope. So, ganun kahalagahan nung meron Jesus Christ sa ating mga buhay. So, despite of what is happening to us, no, lahat tayo may mga pinagdaraanan, our loving Father is continuing our inner renewal every day. So, ano bang ibig sabihin nun? So, simple lang. Magkaroon tayo ng devotion, yung prayer life natin, pag-igihin natin. His presence with us is sure. Though the gift of prayer is only a breath away. And
And His promises to strengthen us and give us hope and joy remain. So, ito na. Dito na tayo sa ating question and answer. Yun. Question and answer. So, ano ba? What causing you to be discouraged or lose heart? So, sa madaling salita, ano bang mga instances or parang bakit nagkakaroon ng discouragement sa buhay ng isang tao? So, sige. Umpisahan na ni Kuya Ram. Ayan. Sa totoo. Wala. Nag-iisip pa kasi siya. Hindi, may naisip naman na ako. Ayun. So, sa akin siguro, number one is parang kung feeling mo walang change or progress sa isang bagay. Kasi may na-experience ako niyan one time. Matagal naman na to. Ayun nga, nakwento ko naman dati is, kasi ako, may ligaw mangupit pang-computer. No. Yan. And, ayun yung naging impression na sa akin ng family ko. Kunyari, binawalan sa amin. So, alam na, si Ram ang niyan. Ang possible na kumuha. Kasalanan. So, yun. And then, ayun, na-invite ako sa camp, yan nga, binabago ni Lord. Then, may time nun, pinagbantay ako sa pinsan ko na SPED. Then, sobrang, talaga, nung time na yun, ayun yung time na sobrang nandun na ako sa process ng, pagbabago. Talagang, yung temptation to steal, di ba, or kumuha, nalalabanan ko na siya eh. Kaya kahit may nakikita na ang pera nun, wala na eh. Tapos, after 3 days, di ba yun na, nabantayan ko na yung pinsan ko. Kasi 3 days ko siya binantayan eh, every day. 3 days. So, ayun, 3 days. Then, biglang, siguro kinabukasan, biglang pumunta yung tatay ng pinsan ko, yung tito ko. Tinatanong niya ako kung umakyat daw ba ako sa 3rd floor. Syempre ako, hindi mo na ako umakyat doon. Parang, ang inaakitan ko lang, 2nd floor, which is yung kwarto ng pinsan ko. Then, sabi ko, di pa ako umakyat ng 3rd floor. Tapos, nung tinanong ko bakit, sabi, yung kapatid ng lolo ko, doon din kasi nakatira. Sa 3rd floor yung kwarto niya. Nawalan daw siya ng pera. Tapos, ako yung sinisisi. Tapos, talagang, yung talagang pinipilit nung kapatid ng lolo ko na yun. Hindi, ikaw yun. Parang, nung time na yun, pati ikaw napaisip kung ano. hindi kasi nung time din na yun, ang iniisip ko, hindi lang ako yung pumunta sa 3 araw na yun. Kasi yung pinsan ko, meron din siyang tutor. Ito na mga suspect. Tapos sa tutor, meron din yung kapatid ng tito ko. So, parang tinanong daw parang inekis na agad nila yung tutor eh. Parang sabi nila, hindi, baka hindi naman nakat yun. So, ang tinanong daw ako, tsaka yung kapatid ng tito ko. So, natanong nila yung kapatid ng tito ko, di naman daw siya makiat. Tapos ako, so, yun pinaniwalaan nila. parang ako yung naipit. Tapos nung pinapakinggan ko yung confrontation, nung kinonfront ako ng tito ko, parang sabi ko sa kanya, ito sa lahat ng ginawa ko, ito yung masasabi ko na hindi talaga ako yung kumuha. Pero, magsasorry ako doon kay uncle kasi tawag ko sa kapatid na lolo. Kung ganun man yung naging impression niya sa akin. Pero, hindi talaga ako yung kumuha. Then, nag-sorry ako doon sa uncle ko na yun. Sabi niya, Hindi ka na daw uulit. Hindi siya naniniwala. Sabi niya, hindi mo, basta yung ganun yung niya, hindi siya naniniwala. Tapos nung time na yun, syempre, ando ka sa process ng change, ng pagbabago. Parang Tapos na-question mo na rin, hindi naman, na-question mo na yung sarili mo. Sabi ko, ba't pa ako nagbibigay ng effort dito sa progress na to, para mag-progress kung hindi naman din pala nagbubunga. Kung ganun. Sabi ko, ayun din yung sabi ko, parang time na muntik na rin akong yung bumitaw sa faith na meron na kay Lord. Parang sabi ko, wala naman hindi naman nila nakikita yung effort ko na talaga nagbabago na. Ba't pa ako tutuloy, di ba? Sabi ko, huwag na lang. Tapos yun, hindi naman siya natuloy. Hindi naman, parang thought lang naman siya. Siyempre, laking tulong din kahit nung magpupunta ka lang sa church, di ba? Yung presence ng mga kaibigan mo, yung preaching, talaga kahit pa paano, na-encourage ka. So, for me, ayun yung isa sa sagot ko para ma-discourage ako yung nafe-feel mo na walang progress or walang change sa isang bagay. Okay. Yan. Thank you, Kuya Ram. Meron pa gustong sumunod. Sige, ako muna.
Parang pag ano na lang. Sige. Ako naman, anong nakakapag-discourage sa akin? Ako kasi, yun nga, lagi ko naman din nababanggit dito. Lumaki ako sa Christian family nung kahit bata pa ako. And lola ko talaga yung nagtsaga sa amin. Pero hindi naman ako yung malago noon. Kasi nga, nag-start pa lang ako. And maraming churches na kaming napuntahan bago pa kami dito talaga sa NMI. So talagang yung time na yon, Christian na ako, pero hindi ako nagbabasa talaga ng Bible. Masingero. Oo. Huwag ko lang sabihin, naririnig ka rin. Ay, oo nga pala. May mic nga pala. So yun, naranasan kong mamuhay sa dalawang mundo, di ba? Christian life, at the same time dito sa mga makamundong bagay, worldly, no, na mga bagay. So, sobrang struggle sa akin, kasi syempre, di ba, sinusubukan mo maging tama, pero parang at the same time, nandun ka namumuhay, no, ng mali, di ba? So, naranasan kong mag-bisyo, ganyan. Lagi ko naman nababanggit yun dito, di ba? Pero, yun naman, awa ng Diyos, ay binago naman din niya yung buhay ko. So, nag-struggle ako, na-discourage ako dun sa point na, syempre, ikaw, may mga kahinaan ka, di ba? So, pag nakita mo kasi yung kabutihan ng Lord, naranasan mo yung kabutihan ng Lord sa buhay mo, at some point of time, parang nagkakaroon sa'yo sa sarili mo na parang hindi mo naman deserve yung bagay na yun, di ba? Yun naman yung kadalasang parang kwento ng ibang mga Christian. Ganun talaga kapag na-experience mo yung goodness ng Lord, yung grace ng Lord sa buhay mo, tapos at some point of time na yun, tingin ko hindi ko deserve. So may mga times talaga noon, parang ayoko na talaga mag-church. Parang gusto ko na talagang i-accept yung yung buhay dun sa sa kabila, no, na worldly. So, may ganun akong point ng buhay ko. Pero again, maraming salamat sa Lord sa mga ginagamit niya, sa mga tao na tumulong sa akin, nagtiyaga. And naalala ko rin si Pastor Ber, yan, isa sa mga nagtiyaga sa amin, dalawa ni Kuya Sai. Yan, meron kaming group chat noon, may devotion, ganyan. Pero hindi ako nagsisin dun sa sa group chat namin. Kasi nga, hindi ako nagdi-devotion talaga ng time na yun. Tapos hinahagilap ako, hindi naman ako sumasagot. Mga ganon. So, kung nanonood si Pastor Ver, alam niyo. Pero nung time na yun, si Kuya talaga, yan. Si Kuya talaga yung mas, kumbaga, nagbago talaga. Bago pa ako. So, anyways, ayun, yung buhay ko ngayon, di ba? Siyempre, papasalamat ako sa Lord kasi yun yan. Malaking bagay yun, nasa leadership din ako ng youth. Ganyan, binigyan ako ng opportunity ng Lord. So, para makabawi sa mga times na naniligaw, yun lang. Nagtuloy-tuloy na lang. Nagtuloy-tuloy ako. So, yun lang. Ako naman, para sa akin, dalawa. Lately, una, kapag nawawalan ako ng time, tsaka kapag feeling ko wala akong way out. Yung una, dun sa pag nawawalan ako ng time, pagka yun, pag busy. Kasi, medyo nagpapanik ako, paano ko gagawin? Ganun. Wala na akong oras, ganyan. So, syempre, di ba, kung alam mong, alam mo, kumbaga parang may oras ka. Hindi ka magpapanik. Hindi ka, kumbaga at peace ka. Diba? Kapag secured ka kumbaga dun sa gagawin mo. Pero, yun nga kapag nagiging, nagsasabay-sabay yung mga workloads, ganyan. Medyo nadi-discourage ako, parang, bahala na nga, ganyan. Kasi nga parang wala na akong oras, ganun. Kahit na parang, may time pa nga na nagko-contemplate ako sa sarili ko. Sabi ko kay Lord, di ba, hindi naman ako nag-procrastinate.
Hindi naman ako nag-ano, di ba, manyana dito, o parang gano'n. So, pero kapag mga ganong instances, lagi din naman pinapakita talaga ng Lord na kapag sumunod lang talaga ako, hindi ako nagpadala dun sa mga thoughts na yon, sa pagpapanik ko, sa pag-overthink ko, ganyan. Pinapakita naman yan talaga na kaya ko magawa yung mga dapat kong gawin. Kasi siya talaga yung nagsistrengthen sa akin at nag-enable para magawa ko yung mga bagay na yun. Kasi isa naman, kapag wala akong parang way out or breakthrough, kasi nga, masasabi ko na, medyo matyaga akong tao. Medyo matyaga. Kaya kong magtiis, parang ganon. Pero may times na kapag napupuno na ako, parang feeling ko, yun nga, parang wala rin progress, ganyan, ulit-ulit lang. O kaya, yun nga, parang fed up ka. Siyempre, may onting self-pity na rin, ganon. Na nafe-feed yung yung mga nararamdaman mo, parang ganon. So, yun yung nakakapag-discourage sa akin kasi may time din na nag-pray ako kay Lord, nagsusumbong ako sa kanya. Sabi ko, Lord, gusto ko namang lumakad ng in a Christian way. Nanginig yung boses. Parang paiyak. Parang papunta na dun eh. Hindi ako naiiyak. Sabi ko, Lord, gusto ko naman po lumakad ng ng naayon sa nais. Pero, ang hirap. Kasi, di naman talaga yung diba, yung reality ng mundo. Hindi naman talaga mahirap mamuhay in a godly way, diba? Yung parang nananais ng Diyos. Dahil gagawa ng kaaway ng way para ma-snatch tayo away from Him, diba? So, yun yung sasabi ko kay Lord na, Lord, parang ang unfair, ganyan. Kasi gusto ko naman po talagang gawin yung nais nyo, pero nahihirapan po talaga ako. Tapos may times na na-discourage ako kasi sabi ko, yun nga parang ang unfair sila. Parang wala lang ako, apektado sa mga nangyayari, ganyan sa mga nakikita ko. Pero nakakatuwa din ang Lord kasi yun nga, kapag may mga ganun akong instances, minsan napapagod na rin talaga akong sumunod, minsan napapagod na rin talaga akong magpakita sa mga taong yun. And siya din naman yung nagpaparemind sa akin na, yun nga, hindi, yung pagsunod natin, hindi yun baliwala lang sa Panginoon. Nakikita niya yung heart natin, nakikita niya yung obedience natin, and yung will natin to surrender and to obey sa will niya. And pagka ganun, nagkakaroon ako ng peace sa heart ko and ng assurance na yung mga struggles talaga na pinagdadaanan natin dito sa mundong ito and yung will natin to stand firm sa faith natin, hindi siya nagiging baliwala. Kasi nakikita ng Lord yung paano tayo namumuhay sa mundong ito. At the same time, nire-reward niya tayo sa obedience na meron tayo. Diba? Lahat ng mga actions natin may consequence yan. Kaya kung tayo nagkasala tayo sa Panginoon or sa kapwa natin, yari tayo kay Lord, bang-bang tayo. Pero kung tayo ay susunod sa Kanya, blessings and rewards will follow sa ating mga buhay. Kasi ang Diyos natin, unfair man itong mundo ito, ang Diyos natin is just, di ba, and fair sa bawat isa sa atin. So, yun. Ate CJ. So, sobrang sabaw ko. Nakalimutan ko magsasalita pa ako. Sa akin, nadi-discourage ako kapag nasa mga moments na parang feeling ko wala akong grasp sa nangyayari sa akin. Yun, parang, kasi nga, in reality, wala naman na talaga tayong control sa buhay natin kasi sinurrender na natin yun kay Jesus eh. Pero dumarating, di ko alam kung may ganung experiences sa ibang mga Kristiyano. Yung parang na-frustrate sa situation kasi parang, ano ba to Lord? Ba't ko ba to nararanasan? Yung parang yun nga, yung wala kang way out. Siguro pinaka-recent na moment of discouragement ko is yung time na parang before graduate. Kasi, yun din, nagsabay-sabay responsibility noon, yung thesis na minadali namin, tapos hanggang ngayon pala, pwede magpasa ng hard copy ko. Sila, shoutout ka na sa edit na ginagawa pa lang. Oo. Ay, chismis. At least tapos na ako. Pero kasi, knowing na ganun pala, kung alam lang din talaga masyado kasi kami excited siguro, or hindi kasi kami parang we're poorly guided nung advisor namin.
Ang alam kasi namin, ang binobombard niya kami na hindi kami makakagraduate nang hindi kami nagbibigay ng hard copy. Excuse me. Hindi kami nagbibigay ng hard copy ng thesis namin. So, nagsabay-sabay yun, inaasikaso ko yung revision. Sa grupo kasi namin, 4 kami, pero 2 lang kami gumagalaw ng revision nung huli kasi working. Oo, ayan. Ay, may chismis. Hindi, working kasi yung 2. So, may mga naging part naman sila sa thesis namin. Naging choice na lang namin huwag silang abalahin since nag-work naman na sila. Eh, kaya naman namin 2. Nalalaman mo. So, Narinig ko na. Nalalaman mo, chillax lang, no? hindi naman. Nakikita ko naman din work. Okay. Pero sa kanila na yun yun na lang iniisip ko. May personal growth pa rin naman kami, kumbaga. Hindi nyo na makabalan yun. Oo, hindi namin kawalan. Kasi, malay mo mag-masters, di ba? Mas may knowledge kami paano gumawa ng Tawag sa kanila. ng thesis. Ang dami ko actually natutunan pagdating sa Word dahil dun sa revisions ko sa thesis, yung format, mga ganyan, eme. So, asan na ba ako? Ayun, nakaka-frustrate kasi, yun nga, nagkasabay-sabay yun. Tapos bagamat sa 4, 2 kaming kumikilos, nasa akin yung final say. Minsan nga pa nagkakiskisan kami nung kagrupo ko na yun kasi may papagawa ako sa kanya kasi antok na ako. Siyempre, pagod ka na, ganyan. Tapos ako nga yung final say. Minsan, hindi ko na talaga kinakaya, binibigay ko sa kanya. Tapos, meron kasi akong tendency na sobrang ko sa detail. Na pag chinek ko yung gawa niya, alam kong hindi ako yung magsasettle na okay na to, perfect. I-check ko pa talaga yun. Pero minsan parang nainis ako kasi pinalalagyan ko ng borders yung paper namin. Border na lang as in, wala nang gagalawin sa page number, wala na sa table of contents, lahat okay na. Yun na lang talagang border kasi naglolo ko yung laptop ko. Pwede ko naman din sanang gawin. So, ato siyang parang hindi ko alam paano, ganyan. So, sinend ko yung video. Tapos, basta naiinis ako kasi wala akong magamit na ibang laptop noon. May ginagawa si Candy, tapos hindi ko rin magawa dito sa church, ganyan. So, wala akong control nun sa situation. Tapos, yung parang feeling ko yung kagrupo ko pa, parang hindi ko alam kung sinasadya niya ba. Hindi niya daw alam, paano ba yun, ganyan. Tapos stress ako. Kontakin na ba natin? Uy, tapos nagawa niya, nagawa niya. Kaso, nawala yung page number. Ang hirap ko, alam niyo lang talaga, ang hirap i-manipulate ng page number, tapos yung table of contents. Kasi pag nagalaw yun, masisira din yung table of contents. So, parang inis na inis ako sa kanya kasi parang feeling ko yung ilang araw ko ng puyat, nawala, parang ganun. Tapos, tinatry ko i-format sa file niya. Ayaw. So, pero basta yun, to make the story short, nagawan ko ng paraan. Pero umiiyak ko talaga ako. Laging, doon ako lagi sa paiyak. Iiyak muna. Tapos yun nga, dumagdag pa yung mga exams ko na bumabagsak ako. So, sobrang, ang fear ko nun, hindi talaga ako makakagraduate. Kasi, bumabagsak ako. Tapos, yung thesis namin, ang gulo-gulo, parang feeling ko, parang yung situation na yung nagsasabi na hindi ka pag-graduate, nakakainis kasi ilang linggo na lang yun. Tapos, yun nga, feeling ko hindi pa ako kasama sa list. Pero, ayun nga, parang siguro dinadaan lang talaga ako ni Lord sa mga situations na gano'n para pa-remind sa akin na wala talaga hindi ko kayang i-control yun. Dapat kong i-surrender ilan. So, yun, yung mga situations na nadi-discourage. Yan. So, sige, maraming salamat natin CJ, Candy, Kuya Ram. So, baka meron din kayo guys dyan sa comment section, you can share yung inyong mga bakit kayo nadi-discourage. Pero ito, isa pa, last na siguro. Which scriptures are especially encouraging you? Encouraging to you. Ano ba yung nakakatamig? So, sinong gusto mo na? Ako ulit? Ikaw na ulit. Sige. Parang ganun na. Siguro sa akin yung gamit na Joshua 1 verse 9. Sabihin gamit na gamit. Hindi, syempre, di ba? So, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. So, siguro ito na lang din yung isa sa encouragement na iniisip, di ba? Sakaling nandun ka sa sad boy moments mo or sad tito moments, di ba? So, thank you kay Lord sa sa patuloy na pag-remind by His
word na galing sa Joshua. Okay. Sa akin naman sa Matthew 7:7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open. Kasi nung mga nakaraang araw, nag-struggle talaga ako sa prayer life. As in, hindi na ako nagpe-pray. May mga ganun. Tapos, may nakita akong isang preaching. Parang gano'n. Maaari tanong din nila to, bakit kailangan pa natin mag-pray if God is an all-knowing God? Diba? Sabi sa Biblia, di ba? Sa Matthew rin yun. Diba? In this manner, pray. Ganyan. So, yun yata yung part natin. Tinuruan tayo ng word. Our Father. Our Father. Yung Our Father. Yung parang format na paano tayo. So, sinabi doon, in this manner, pray. No? Hindi naman sinabi, in this manner, do not pray. So, magkasunod kasi yun eh. Yung God is an all-knowing God. Kaya alam niya yung bago tayo humingi sa Kanya, alam niya na yung prayer natin. So ngayon, pansinin natin, paano kung hindi tayo nagpe-pray? For example, ikaw may gusto kang ibigay sa tao. Di ba, pag kukunin niya yung bagay, naka-open yung hands. Naka-open siya ng hands. Ngayon, kung tayo, hindi tayo magpe-pray, para tayong naka-close yung hands. Ang Lord, alam niya na yung kung ano yung prayer natin. Diba? Ang gusto niya lang is maging open hands. Open heart, open mind. So, yun lang yung gusto ng Lord. Kaya kailangan pa rin talaga natin mag-pray. So, mapapansin ninyo, yung scripture kanina. Ask, seek, knock. No? Yung kada letter, yung ask, A. Yung S, yung seek, S. Knock, K. K. Diba? So, mo, ask. So, Wow. yun lang yung yung parang na-realize ko na, oo nga, yun lang naman yung need kong gawin talaga. Siyempre, yung pag-ask may kasamang pagtitiwala. So, yun lang. Yun talaga naka-encourage sa akin ngayong mga Singit ko lang. Ay, bawal. Sige, Ay, hindi, joke bawal. lang. Joke lang. Kasi para sa akin kasi isa rin yun para ma-humble yung Yes. sarili natin sa Panginoon. Kasi some people take credit sa mga blessings na natatanggap natin. So, isang way din yun para ma-acknowledge din mismo natin sa sarili natin na yung bagay na nakuha natin ay hindi lang basta galing sa atin, but because of God. Diba? So, namakita tayo sa journey. So, yun. Para sagutin yung tanong, akin naman yung sa 62:5-7. Sabi dito, David said this, I depend on God alone, I put my hope in Him, and He protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. My salvation and honor depend on God. He is my protector, He is my shelter. Yan. Itong verses na to, una ko na na-encounter ng pandemic, lockdown. Tapos, meron ako mga na-encounter din kasi ng mga worship songs. Tapos, from there, sa mga worship songs, tinignan ko yung mga Bible verses na din sa kanila, nakakangkla, parang gano'n. And isa dun sa mga kanta na nakapagbigay sa akin ng peace and ng comfort is yung Defender ni Francesca. Hindi ko alam pa ni-pronounce yung apelido niya. Basta Francesca. Basta yun. Tinoy mo pa rin ang kulit. Basta siya. Search nyo na sa YouTube. Sa Francesca. So, where were you? Ganon. Tapos, yun nga, doon ko nakita yung, yung beauty na kapag, kasi di ba may times talaga na kapag may battles tayo, we feel defenseless. Hindi natin mapaglaban yung sarili natin. Parang kaya natin wala tayong magawa sa situation. Hindi natin, wala tayong magawa kundi live with it. Parang sige, andyan na yun eh. Wala tayong magagawa. Pero dun sa song na yun, and dun sa scripture din na yun ng Panginoon, pinakita sa akin ng Panginoon na wala man akong magawa,
siya may kaya siyang gawin. If I feel powerless dun sa situation na meron ako, sa battles na meron ako, God is almighty and is also all-powerful dun sa buhay ko. Hindi lang sa situation na meron ako, pero sa buhay ko. Kung ako feeling ko, hindi ko kaya na tagapin yung situation, hindi ko kaya mag-move forward dun sa problem na meron ako, God will enable me para makakapag-move forward ako little by little at makalabas ako dun sa struggle. Sa struggle na pinagdadaanan ko. So, ayun, kapag may time na, yun nga, parang feeling ko, ang hina-hina ko, wala akong magawa, di ko mapaglaban sa sarili ko. Yun yung nagbibigay sa akin ng comfort, that God will defend me, and God knows yung struggle na pinagdadaanan ko. He is my shelter, He comforts me, and loves me for who I am, kasi alam niya yung value ko, na siya din namin mismo ang nagbigay. So, yun. Sa akin naman ay matatagpuan sa Isaiah 41:10. Sabi doon, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand." So, dito sa verse kasi na to, naiisip ko yung God is greater than the highs and lows. Parang ganun. Parang, hindi ko kailangan ma-discourage, hindi ko kailangan matakot, kasi God is greater sa lahat ng kakaharapin ko. And sa lahat ng situations na ibibigay or i-allow niya na mangyari sa buhay ko. Hindi ako mag-isa. He's there to strengthen me. So, ayan. Alright. Ayan, sige. Naghanap ako ng mic mga pala. Wala palang mic. So, ayan, maraming salamat sa mga ate at kuya natin. And I hope each and everyone sa kanilang bahay ay na-encourage dun sa ating mga napag-usapan. Sa mga nabanggit natin scripture, ayan, pakatandaan natin. And also, ay manatili sa heart natin. So, yun lamang. Marami. Palakpakan natin ang sarili. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Dahil mabuti ang Lord sa atin. Alam ko, no? Kung ikaw sa nanonood sa atin, may pinagdaraanan ka, time will come, you will feel it sa Panginoon. So yun lamang. Maraming salamat. See you next week. Maraming salamat po sa pagsama muli sa ating TGIF. Sana po meron tayong natutunan, na-remind, and syempre na-encourage yung bawat isa. So, bago po tayo magtapos sa ating programa, ay manalangin po muna tayo. So, let's pray. Lord, maraming salamat po sa aming napag-usapan. Salamat sa insights, sa encouragement na binigay ng bawat isa. And nawa, patuloy kayong sumama sa amin. Patuloy nyo kaming i-remind, Panginoon, sa mga panahong kami ay nadi-discourage, Panginoon, naway mga nabanggit na verses, scripture, Panginoon, or ano pa mang lumabas sa aming bibig kanina, ay na-remind yung bawat isa na hindi mo kami iiwan, Panginoon. Kung ano yung mga way para muli kami ay ma-encourage sa pagsunod namin sa inyo. Maraming salamat po. Pagpalain niyo yung bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.